Hi guys, for today's video, tara samahan niyo ako at ako ay mayroong ikukwento sa inyo. So ayun na nga guys, itong gabi na to ay isang biglaang invitation, isang biglaang desisyon na kami ay kakain dito sa isang Thai restaurant dito sa Salmia guys. Kasi this is the last night na magkakasama kami ng aking kapatid na si Dudoy kasi guys siya ay aalis na ng bansang Kuwait. So ayan, dahil late celebration kami dyan, but it's okay kasi nga na-celebrate pa rin na magkakasama kami. So sigurado na may-miss ko siya at siyempre, hindi na kagaya nung dati na yung araw namin ay pag-uwi ko ng bahay, na nandun na siya, yung ganun ba. So, ayun na nga guys, nandiyan na kami sa loob ng Thai restaurant at marami ding mga variety sila sa kanilang menu. Talagang isa sa mga binabalik-balikan namin dyan ay ang kanilang tom yum soup at ang kanilang pad thai noodles. At talagang masarap talaga siya kasi ano siya, authentic Thai restaurant siya dyan sa Salmia. So, ayun na nga guys, dumating na yung aking kapatid, ang kanyang asawa at piniflex pa nga niya dyan yung kanyang jacket na binigay ng kanyang kaibigan. Isa remembrance daw niya yan doon sa kaibigan niya. At si Madam Erica ang aming pina-order dyan kasi talagang expert na expert. Ba, nabubulol ako sa pagdating sa ganyan. And by the way nga pala guys, dito sa restaurant na to ay ikaw ang magsusulat ng yung order at hindi yung waiter ang pupunta sa table nyo para kunin ng yung order. At talagang isang ano yun para mabilis para sa kanila yung ganun kasi alam mo na kung anong gusto mong order, sulat mo na lang doon. At ayan na nga guys, si Dudoy ng mga oras na yan ay nakainom. Kaya naman halatang halata sa mukha niya na namumula na siya. At syempre, dahil nakainom siya, ayan kaagad ang paunang bungad, ang tom yum soup namin para siya ay makahigop na. Ayan, talagang ang tenga din dyan ay talagang namumulan na. And di rin nagtagal, dumating na rin ang aming pagkain in order at ganun din dumating na rin si Zyron kasi galing siya doon sa kanyang kaibigan sa labas. At para sabay-sabay kaming kumain na lima dyan. So ayan, nagsimula na ang kainan guys. At syempre habang kumakain kami niyan, nandun na yung kwentuhan, nandun na yung, alam mo yun, paalaman, talagang pinag-uusapan yung mga bagay-bagay na magkakasama kami at yung mga bagay-bagay na hindi na kami magkakasama. So, anong mangyayari? And ayun nga guys, pagkatapos namin kumain, ayan, halata naman, di ba? Hindi halata. Halata o halata? Di ba? Ayan talaga na ubos talaga, simot sarap talaga. At syempre, bilang Pilipino, talagang pag may natitira tayong pagkain, kami lang ba yung talagang nangihinayang at kailangan namin i-take out yung mga natitira kasi sayang din, di ba? Binayaran natin yan kaya kailangan natin uuwi. At ganun pa man guys, ayan umuwi na kami at silang dalawa na mag-asawa ay pupuntahan pa nila ang kanilang kaibigan. And after nga yan guys, ayan na yung mga oras na talagang inaabangan na talagang yan na yung araw na aalis na ang aming kapatid, ang aking kapatid, ang aming bunsong kapatid. So ayun nga guys, at habang inaantay nga namin si Dudoy dyan, ayan lumabas ang kanilang pusa na si Lucky at talagang napakakulit niyan guys, isa yan sa mga mahimiss ng aking kapatid, ang kanilang alagang si Lucky. At di rin nagtagal, lumabas din ang kanilang isa pang alaga na si Frisky, ayan, medyo bugnutin yan siya guys, suplada siya kasi medyo may edad na kasi yan, kaya ganyan yung attitude niya. And this is it. This is the moment of truth. Ayan na, si Dudoy. Ninahanda na niya ang kanyang mga maleta dyan. And dalawang malaking maleta ang kanyang dadalhin kasi limited lang ang kanyang luggage, guys. Ayan, nakaredy na at hindi na talaga magpapapigil pa. And bago kami umalis ng bahay, guys, kailangan rin nating ipagdasal ang aking kapatid na talagang maging safe siya sa kanyang paruroonan at magiging ang kanyang flight, ang biyahe na makarating siya ng safe and sound. And pagbaba nga namin, nandun na ang kanyang kaibigan na nag-aantay na para ihatid siya sa airport. At syempre, kasama kami dyan. At habang nasa biyahe nga kami niyan guys, talagang alam mo yun, hindi pa nagsisink in sa isip ko na magkakahiwalay na kami ni Dudoy since 2007 hanggang 2024 kami ay magkasama. At ngayon ay maghihiwalay na kami magkapatid. And ayan nga, this is the moment of truth, departure na talaga. Ito na yung araw na talagang lilisanin na niya yung bansang Kuwait. Ayun, hindi rin nagtagal guys, ayan, makikita niyo talagang dumating na kami dun sa airport at binababa na nila ang kanyang luggage. Dalawa lang naman kaya tag isa-isa na sila dyan na magbitbit. Ayan, talagang
hindi na talaga siya magpapapigil kasi noon pa man ay gusto niya talagang umalis dito sa bansang Kuwait. And ayan, pag ganyan lang yan si Erica, kunyari, hindi nalulungkot pero saan ka? Umiyak din pala silang dalawa dyan pero hindi lang pinakita sa amin. Syempre, alam nga namang ipakita, di ba? So ayan, pagkatapos ganyan guys, dire-diretso na silang pumasok doon sa loob and pagkatapos ay diniretso nila doon sa timbangan ng kanyang luggage. And after that, ayan, sakto lang din naman ang kanyang luggage, hindi man sumubra. May kulang pero hindi man ganun kadami. And after that guys, nilagay nila din dun sa gilid kasi doon sa gilid ay merong side doon na kailangan mong pabalot yung maleta. Ayan guys, talagang ina-advise ko sa lahat ng mga uuwi na magpaganyan ng maleta kasi isa yan sa mga paraan para safe at secure talagang iyong luggage, talagang hindi siya mababasag o hindi siya mananakawan, di ba? Anyway, talagang advice yan guys para sa mga biyahero. And ayan na nga guys, makikita nyo na talagang nasa line na sila para sa kanilang check-in at binigyan namin sila ng oras na silang dalawa lang doon para magkaroon pa sila ng time na magkwentuhan, na mag-asawa. And it's their turn na guys. So ayan na, this is it na talaga, the moment of truth. At ayan, nilagay na ni Dudoy doon sa doon. O, di ba? Kasi talagang kailangan niyan ipa-check yung mga luggage nila at ayun, sakto lang naman guys ang kanyang timbang, hindi naman siya over. And ayan, this is it. Talagang I'm so happy na talagang okay naman ang lahat. Masaya ako para kay Dudoy sa mga nangyayari sa kanyang buhay ngayon. O ayan, talagang last bag, kailangan palagyan natin yan ng tag para ibig sabihin ay allowed siya na ipasok din yung bitbit niya, hand carry niya na yan. And ayan, this is it guys, the moment of truth, the moment of truth. Kailangan na magpaalam ang bawat isa, and this is it. Moment of truth guys. Anak, mag-embrace ka na kay Tito Dudoy mo. Run. Oh, ako naman, video. Bye-bye Don. So, ayun na nga guys, nagpaalaman na ang bawat isa, malungkot pero masaya dahil wala naman kaming ibang hinihiling kundi ang magandang kinabukasan para sa kanila. So, ayan na nga Doy. So, this is na talaga, ay hindi ka na talaga magpapapigil. So, we are praying for the best for you, syempre, to be successful in your life sa lahat ng mga gagawin mo. At alam ko naman na marunong kang makisama sa mga tao. Anuman ang lahi ng mga kasama mo, alam ko kayang-kaya mo yang i-handle. Ikaw pa ba? Sanay ka sa mga ganyan. And here we go guys. Welcome to New Zealand. So this is it. Maraming salamat sa Panginoon na talagang ginabayan ka niya, prinotektahan ka niya sa biyahe mo mula Kuwait hanggang New Zealand. Medyo malayo-layo na biyahe, but praise and thanks God kasi you are safe and sa bahay mo, sa trabaho mo, na talagang sinamahan ka ng Panginoon. Wala akong ibang masasabi kundi God bless you and all the best for you, Dudoy. We love you and for sure we will gonna miss you. Ayan, mag-ingat ka dyan at huwag makalimot magdasal sa ating Panginoon palagi. And of course, sa ating mga magulang, huwag mo silang kalimutan na kontakin pag may oras ka. So, ayun lang. Wala kaming ibang masasabi kundi see you soon. So, di ba? Hindi man sa Pilipinas, malamang dyan sa New Zealand. So, thank you Lord sa lahat. So, ayun lang guys ang kwento ko. Thanks for watching. Bye!